kabrigada, sa panahon ngayon, mas lumalakas po ang boses ng kababaihan lalo na pagdating sa kanilang karapatan sa workplace. Mula po sa usapin ng paid leaves, maternity leaves o kahit masiselang issue gaya po ng sexual harassment in the workplace. Ang tanong, gaano nga ba natin kilala ang mga karapatang ito? Kaya ngayong umaga, tutulungan po tayong liwanagin at ipaalam sa ating lahat ang mga batas at proteksyon para sa kababaihan sa trabaho. Kasama po natin ang isang legal expert na sasagot sa mga tanong na dapat alam ng bawat working girl. Welcome to Kada Umaga, Attorney Katrina Sadsad Tameses. Thank you, Pia. Thank you for having us here. Napaka-importante nito, attorney, kasi bagamat marami na tayong nagagawang advances and progress in terms of rights of women in the workplace, alam ba to ng mga kumpanya natin at ito ba ay nai-implement? Actually, tama ka, napakadami ng batas na in-enact para sa mga kababaihan, especially in the workplace. Pero siguro, ang kailangan is not just being informed, but kung paano ine-enforce ng bawat kumpanya itong mga rights na to. So, importante, it's a two-way street, not just the employer enforcing it, but ang mga empleyado nararapat din na alam nila kung ano tong mga rights, especially napakadami na ngang in-enact ngayon. Ipaalam nga natin sa kanila, attorney, para mas ma-enlighten sila, di ba? Unang-una, ano ba yung mga basic? Yung pinaka-basic muna. So ngayon kasi, actually napakatagal na, noong 2009 pa, meron na tayong Magna Carta of Women, which actually gives the women the right to equal opportunity in the workplace. It gives the women right against unfair discrimination. So, meaning hindi pwedeng porket babae ka, na-discriminate ka sa workplace. It also gives you the right to have a safe working environment and of course, protection from harassment. From sexual harassment. Yes, from sexual harassment. Pag sinabi po nating discrimination, in terms of what? Like parang kung may ipopromote, hindi ka mapopromote dahil babae ka. Yes. So, paminsan, mag-hire pa lang. Tatanungin, dahil babae ka, tatanungin, may asawa ka ba? Buntis ka ba? Kasi, di ba, pagka ikaw ay nabuntis, alam naman natin na meron tayong maternity leave na tinatawag sa batas. So, may mga ibang employer na ayaw pagka babae ka, Kaya umpisa dahil pa lang. mag-leave ka. Oo, umpisa pa lang hindi ka na i-hire kung ikaw ay may asawa at mga anak. Yes, so dapat hindi ganon. Dapat bilang babae, alam natin na hindi tama yun. That is unfair on the part of the women. Pero attorney, halimbawa, interview pa lang, meron ng mga ganitong katanungan na tinatanong sa'yo bago ka pa i-hire. Can we actually say this is already a violation? Yes, that's And can actually we a make, violation. pwede na ba natin itong isumbong at kanino natin to pwedeng isumbong? Actually, red flag na yon kung ako ang tatanungin mo. Kung sa interview mo pa lang, tinanong na, are you pregnant? 'Di ba? So, ibig sabihin, tinitingnan na nila na in a few months time, magli-leave ka. So, kung ako, kasi sa totoo, hindi ka pa empleyado, no? So, hindi ka pa makakapag-NLRC sa panahon na yon. Pero it's a red flag already na huwag ka nang tumuloy dahil yung kumpanyang yan is not actually executing or enforcing the women's rights. Okay. Kung tayo naman ay employed na ng isang kumpanya, ano po yung mga rights na meron tayo under other laws pertaining to, ayan na nga, yung mga maternity leaves. For instance, hindi ko alam na meron palang paid 105 days. Yes, 105 days na siya ngayon. Ilan yun? That's almost 4 months, Yes, right? yes, Oo. 3 to 4 months actually. So kung ikaw ay employed Nabayad na, po yes, bayad yon. So it's very important for our women employees to know na ang mga benefits. So unang-una, gagaya sinabi mo, maternity leave. So pag ikaw ay nanganak, meron kang 105 days na paid leave, meaning babayaran yun ng employer mo. So, ina-advance pa yun ng employer mo. Nababayaran din naman ng SSS. Ina-advance yun, hindi hinihintay na mga anak ka. Oh. Yes. At isa pa na dapat nating malaman, yung maternity leave also applies kung meron ding miscarriage or nakunan ka. So kung ang iyong nakunan ka within the 21st week
and up ng iyong pagbubuntis, ikaw ay eligible din dun sa 105 days na leave. Kung ikaw naman ay solo parent, mas maganda, madadagdagan ka ng 15 days. Although syempre, kailangan mong i-prove na you're a qualified solo parent. This maternity leave na sinasabi natin is also extendable for another 30 days. Kasi may mga bagong nanay na nahihirapan mag-adjust, syempre, kasi iiwan mo yung anak mo, di ba? However, itong extension na 30 days, yun naman ay hindi na bayad. Pero bukod dun sa maternity leave, meron tayong leave under Magna Carta of Women na 2 months. Ito yung sa tingin kong hindi, kasi yung maternity leave medyo alam na ng mga kababaihan. Pero itong leave under Magna Carta of Women, 2 months kung ikaw ay nag-undergo ng gynecological procedure. Ayun. Ano ba yun? Kunyari, yung may mga myoma, Okay. na-operahan ka sa myoma, na-operahan ka sa cyst, sa ovary. Correct. So you are entitled actually to 2 months paid leave by your employer as well. Na ito yung sa tingin kong hindi masyadong na-expose or nai-inform ang kababaihan. Paano po yung mga executive check-ups? Pwede rin po ba yun i-consider na like a medical leave for everyone? Sa batas, wala kasi tayong binibigay talaga na medical leave for executive check-up. Pero kasi, babae or lalaki ka man, meron naman tayong 5-day service incentive leave na mandated ng batas. So, pwede mong ipasok doon na magli-leave ka because you'll have a medical check-up. Pwede naman yon. At bukod dyan, alam ko, attorney, na kapag ikaw naman ay pumasok na, bumalik ka sa trabaho, kailangan, it's also under the law na dapat may breastfeeding breaks at breastfeeding facilities ang Tama. kumpanya nyo. Kasi yan ay ang Breastfeeding Promotion Act naman natin. So, minamandate na ang bawat kumpanya or employer is magkaroon ng lactation area. So, para ito sa mga kababaihan na nagbe-breastfeed after mga anak. So ako kasi I'm a mom of 3. Breastfeeding mom din ako before. So it's your right to actually ask your employer to have a lactation room or space and dapat kanilang bigyan ng 40 minutes break per 8 hours a day mo. 40 minutes break. Kasi di ba pag pumasok na, usually ang empleyado, pag pumasok ka na, you have your pump. May dalang pump Correct. yan eh. Hindi mo naman dala yung anak mo. Yung pump ang dala mo, nag-express ka Oo ng nga. milk, di ba? Mas close pa kayo minsan nung pump mo kaysa dun Yes, sa kasi anak gusto mo sana maibigay mo yung milk ngayon. So kung hindi naman po pwedeng nasa desk ka, may mga katabi kang lalaki, nagpa-pump ka Tama. doon, di ba? Parang medyo Dati po ako awkward. attorney sa kotse. Yes, sa kotse or magtatago ka dun sa mga yung pangtakip, di ba? May ganon. Oo. Pero yun nga, sana ma-inform din ang lahat ng kababaihan na dapat may lactation room or space man lang na malinis at hindi pwedeng sabihin sa yung sa CR ka mag-pump. Oo. Mhm. Well, okay, attorney, it sounds great. Yes. Everything sounds so, 'di ba, beautiful and everything is in its place. Pero nangyayari ba talaga 'to? Kasi pwede ba natin ireklamo yung nagpapasweldo sa atin na parang saan ako magbe-breastfeed dito or saan ako mag-express ng milk dito or hindi ako binigyan ng 40 minutes para gawin ito. Pwede. Kaya nga napaka-importante na we know our rights. Kasi ang batas, nandiyan na yan eh. 2009 pa, napakatagal na ng mga batas. 10 years ago may batas na. So importanteng alam natin yung rights natin at alam natin i-enforce. So kunyari ganun, hindi tayo binibigyan ng sa tingin nating mga karapatan natin. Ang una nating gagawin, internal muna, pumunta tayo sa HR ng ating kumpanya. Okay. I-try natin doon sabihin yung grievance natin na baka naman pa pwedeng magkaroon ng lactation area para sa mga breastfeeding moms, itong ating opisina. Actually, it doesn't need to be luxurious. It just needs to be clean, di ba? Kung tayong mga nanay, basta malinis, wala sa CR, okay na tayo. Ngayon, kung may mga talagang hindi pinakikinggan, maaari ka namang lumapit sa DOLE or sa NLRC kung talagang magrereklamo ka na meron kang mga karapatan na hindi binibigay. Kunyari, ikaw ay nanganak, ayaw kang bigyan ng leave ng iyong opisina, maaari kang magreklamo. Yung mga ganun, pwede mo pang ilaban. Baka yung breastfeeding facility mahirap. Actually, Sana matugunan na sa ng HR level pa lang, di ba? oo. Actually, yun nga, siguro sa maliliit na mga opisina, magkaroon man lang ng kahit
close Tabing curtain. lang. Oo, Oo. 'di ba? Kasi kung wala naman hindi ready yung opisina sa isang actual room, a close Diba? curtain na parang pwede naman na basta as long as the women na habang nagpa-pump, you feel respected, Tama. 'di ba? Walang nakatingin sa And also, para bang hindi nagiging handicap. Yung Yes. pagiging babae mo na you brought a life into this world, di ba? I agree. You will be doubly burdened at work because of that. Yes. Eh, ang gusto mo lang naman is mabigay yung best for your child, di ba? Correct. Kaya attorney, maraming salamat po. Alam ko na ngayong Women's Month na pag-uusapan lahat ng mga issue na ito, marami pa po bang as a lawyer, marami pa po ba kayong mga naiisip na medyo kakulangan pa sa ating batas to protect women? Actually, sa aking pananaw, may batas na eh. Talagang ang kulang lang is how we inform the women. So ngayon may social media na napakadali na. Kaya lang minsan, yun nga, hindi pa rin umaabot sa lahat ng kakababaihan. So sana, ang mangyari is the employers will be mandated to inform the employees, the women employees, ano nga ba yung mga karapatan ko under the Expanded Maternity Leave Benefits, under the Safe Space Act, under the Anti-Sexual Harassment Act. Kasi yun din, mandated ang mga employers na magkaroon ng policy sa sexual harassment. Yung sexual harassment Oo. na yan, may safe spaces pa tayo. Yes, may safe spaces pa Diba? tayo na very controversial. So, akin is, dito ang batas, kulang lang tayo sa information, kulang lang tayo sa dissemination of information. So hopefully magamit natin ang social media, magamit natin ang iba't ibang platforms para talagang malaman ng mga kababaihan ang kanilang karapatan. At maraming salamat sa paggamit nitong platform namin Yes, kada thank you umaga very para much for inform ang having us ating here. mga kababaihan, di ba? Marami pa tayong kailangan ilaban. Yung fact na minsan hindi equal yung pay. Yes, Di ba? actually nasa Magna Carta na yan. Sa Hollywood pa lang, Oo. marami nang umaalma. Dito pa kaya. So Hindi dapat natin equal alam. ang pay, dapat you have the equal opportunity to be promoted, you have train, the di equal ba? opportunity to be Oo. trained. So hindi kulang ang batas, enforcement lang ang kulang. Kasi nga maraming mga kababaihan na hindi nagrereklamo, na nagsasawalang kibo. Maybe either hindi nila alam or nahihiya, natatakot sila. Kaya nga as a women, tayo mismo bilang isang individual, we have to show that we really know our rights, Yes. we deserve our rights, and we are worthy of these rights. Because if we can show it, other women will be inspired, di ba? Makikita nila na kung ikaw bilang babae, alam mo, kaya mong i-enforce ang karapatan mo, bakit hindi ako, di ba? At kung kailangan nyo ng rest back, nandito si attorney para sa inyo. Kaya attorney, ibigay nyo na po ang inyong mga contact details para sa ating mga kada dyan. So you can find us at estelaf.global. So that's our law firm located in Quezon City. Or you can find me also on Facebook at Katrina Sadsad Tamesis. Ganda! Maraming salamat, Attorney you. Thank you, Katrina, Pia. for your Thank you time for this having us morning. At mga kada, ang kaalaman po sa ating karapatan ay hindi lamang proteksyon, ito rin po ay kapangyarihan. Kapangyarihang magsalita, lumaban at itaguyod ang respeto at pagkapantay-pantay sa ating workplace. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.